Gentlemen, na magandang hapon sa atin mga kasamang DDS. Ito po ang inyong kuya, as Kuya Ed, Supremo TV, and hoping I am asking to giving you such information na sana ay masuportahan po yung ating dalawang page. Pang ano po yan, pang suporta. Opo, yung ating DDS Vlogger Alliance of the Philippines, at ang isa po ay Eduardo FB page. Opo. At maraming salamat po. Nagtunghay po ako sa inyo para po just to inform that everything is in a good hand. At umiikot na naman po yung ating sitwasyon sa mas maayos at mas klarado, no? Na po pwede po nating maging talakayan. Salamat po sa inyo pong pag-join. Shout out po. Then, yun nga po, ang ating pong masakit sa kalooban na masasabing talakayan ay tungkol po sa sagot na ibinigay ng ating Pangulo na kung siya ba ay pumapayag sa ngalan ng transparency ay magpa-hair follicle na po. Tap-tap lang po tayo para ika nga maraming salamat po. Okay. At yun nga po, bayan, ay klaro na pagtanggi niya na hindi po siya magpapa-hair follicle test because in a certain invitation sa kanya ay kung wasto po ba na ang isang public official ay in a way of transparency ay masasabi po na dadaan ika nga sa wastong proseso upang mapagkatiwalaan po ng ating sambayanan. At sa punto pong ito ay naging rason at dahilan para po hindi sumang-ayon yung ating Pangulo. Sa klaro po nating nalalaman, opo, na alam nyo na may mga punto at may mga sitwasyon po na kailangan po talaga na ika nga madepensahan sa klaro at sa punto nito. Nakaka-low moral nga lang po na sarap bakbakan kung nasa katuwiran ba o hindi, pero I think sa kanya pong manner at sa kanya pong ika nga mga respond, no, doon sa kanyang mga sagot ay mabuti po at ika nga nakikita natin yung tendency ng kanyang mga sagot. So maraming salamat po sa inyong likes, sa inyong heart, na kahit papaano we are now way of transparency report po para po sa inyo. In accordance po rito, shout out Kuya Mandirigma at Kuya GCA join. Thank you. Marami pong salamat at nandito kayo. Yun nga po sa punto, no. In a short period of time, I am ika nga surprising again na makabalik
at nahirap po talaga. At yung signal dito sa aking area ay nakikipagdigma po ko sa signal. Alam nyo naman, alam nyo naman po yung ating sitwasyon. Nandito tayo sa patago-tago na. Sige lamang po, maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagtangkilik. At ika nga, nakakapanibago sa haba ng oras ay panahon since I think since October ata hindi na ako nag-live, but I'm still hoping na maging maganda pa rin po ang resulta. Inuulit ko lang po, I am just reopening this mentioned account of mine na makita kong muli kayo. Oo. At maintindihan natin kung ano po yung mga pwede po natin balangkasin at talakayin. Opo. At yan na nga rin po. Nag-join a lot of discuss. Okay. Thank you very much. Anthony, thank you. Thank you to joining us. Shout out po para sa inyo. Opo, at si Jane, thank you po at nandito kayo. Oo. So, hindi po na magiging maganda ba yan? Hindi po magiging maganda o hindi naging maganda ang kasagutan ng ating Pangulo na minsan po ay na-interview siya. No? Tungkol sa sang-ayon ba siya o pumapayag ba siya sa drug test or hair follicle test, no? Na ika nga, yan lang naman ang inaarya natin since sa una pa. Na mapagtibay at mapatunayan niya na ang mga akusasyon ay akusasyon lamang. At ika nga, ito po ay hindi makatotohanan. Ang masaklap lamang po, bayan, ay hanggang sa huli ay nagsinungaling pa rin siya. At ang sinagot niya ay hindi magiging koneksyon o walang koneksyon ang kanyang pagtanggi doon sa transparency and the trust of the people kung hindi siya mag hair follicle test. And that is the reason why, bayan, na ipinapangamba natin, no? Sa totoo lang po, marami pong salamat, ma'am, sa inyo pong gift. Thank you po. Ang isa po sa nagiging problema natin ay kung bakit ayaw niya o bakit there is always a denial na siya po ay dumaan sa isang lehitimo at tungkulin ng isang naglilingkod sa ating pamahalaan ang mapatunayan na sila ay hindi mga drug dependent. Ang kanya pong palusot na to ay hindi po nagiging maganda. Sa totoo lang, bayan, ay mas maigi pa na i-admit niya kaysa i-deny niya, then para makagawa tayo ng transition. No? Nilalagay niya po sa alanganin o sa mas delikadong sitwasyon ng ating bansa. Ang hindi niya po pagsagot o ang hindi niya po pagsang-ayon na magkaroon ng isang drug follicle test o hair follicle test, alinsunod po sa pinaiiral nating batas, base na rin po sa panuntunan ng ating konstitusyon kasi nasa Republic Act po yan. No. Ay katungkulan po ng lahat ng nanunungkulan at elected na kanila pong isumiti ang kanilang sarili na mapatunayan na ang mga pagbibintang sa kanya, alinsabay po dito ay pawang kasinungalingan lamang.
Pero hindi po ito nangyari dahil po sa kanyang pagtanggi. Ngayong bayan, ang saloobin mismo ng bayan ngayon ay nakakapit na lamang sa ilang tunggaling piraso. O kung baga sa walis tingting, ang ating pong pangamba ay nakaabot na po sa dulo. Nasa dulo na po ng walis tingting. Ika nga at any time, pwede po itong magiba at pwede po itong masira. Marami pong mga concerned bayan na dapat ay sinasagot ng ating pamahalaan tungkol po sa national security, tungkol po sa mga issue na dapat po ay sinasagot upang magkaroon ng malawig na kasagutan o kaalaman ang taong bayan. Ang hindi lamang po natin malaman dito bayan ay kung bakit sila ay nag-iisip na hindi natin alam bilang taong bayan ang ating tungkulin. Nag-iisip po sila na nakakasanayan nila as political matter na kapag binoto na, tapos na ang kanilang mga tungkulin at obligasyon na alinsabay dito ay hindi naman totoo. Bayan, ang amin pong pangamba bilang mga kasapi ng makabagong katipunero ng bayan, DDS Vlogger Alliance of the Philippines, ay nalalagay po sa nahaharap o nalalagay tayo sa mas adelintadong katayuan, bayan. Bayan, sa totoo lamang po, no, as part of my profession and experience is concerned, as any time from now, we have to face our reality. Tapos ang isasagot niya dahil nga sa ang Supreme Court po ay hindi sumang-ayon na ipatupad at pirmahan ang budget of 2025 dahil po ay nakitaan ito ng isang malawig na pagkakamali dahil nga sa report na napirmahan ito ng may mga blanco. Kasi sa totoo lamang po, pwede namang i-adjust yan after the signing. Yun ang kanilang nagiging prospective na agenda ngayon. Kaya lang po, nahuli o naging bistado. Yung po ang pinakamasakit ngayon yan, yung mga report na sagaa, pero ang nakitaan ng ating mga mapagkakatiwalaang source ay yung report sa BICAM, no? Para maging batas. Alam nyo ba yan, dito maraming kanya-kanyang saloobin, kanya-kanyang negatibo at positibong pananaw ang ating mga kababayan o taong bayan. No? Nasadya namang hindi maipaliwanag at hindi naman po mabigyan ng wastong kasagutan. Ang hinihingi lamang po ng partido o ng mamamayan, kahit pa ikaw ay pingkalawan, kahit pa ikaw ay dilawan, kahit pa ikaw ay loyalista, o kahit ikaw po ay DDS. When certain activity na to, when it take as to be implemented as rule and law,
Lahat po tayo. Hindi po pwedeng tumaas ang kuryente para lamang po sa amin, sa mga DDS, sa mga Pingkalawan at sa mga Dilawan. Ang loyalista po ay hindi kasama. Mali po 'yan. Hindi po 'yan yung tamang dapat na maging tamang pananaw para sa kabatiran o sa kaalaman ng lahat. No, mali po 'yan. Kaya nga po nag-aaway-away ngayon yung nasa social media kung ano ang dapat gawin. Sa totoo lang, however we talk regarding sa kung ano ang issue, ang tanong diyan, ito ba ay kanilang sasagutin at gagawin kung sakali man? Hindi po. Kahit po na napag-usapan at nakagawa tayo ng isang positibong hakbang sa kung ano ang dapat gawin ng gobyerno doon sa pagkakabisto na ito ay may blanco. Kasi hindi na may pasinungalingan, yan na po ang laman ng lahat ng balita ngayon. Pero ang tanong, ano ang aksyon? Yan po ang malawig na madalas na katanungan na kung supposed to be ay nalaman natin na ito nga ay may anomalya at ito nga ay nabigyan ng pabor o napirmahan. Ang tanong, pagkatapos mabulgar, ang gobyerno ba ay may aksyon? Wala. Ang sagot niya ay in fairness that they are wishing or trying to have their own actions, no? Si-settle down namin lahat kasi yun naman ang gusto nila. Parang imbalance po eh. Oh. Hindi, wag na lang natin gawin para imbalance po 'yan in terms of right deliberation po ng pagiging ikaw ay isang pangulo o yan ay ang pagiging mandato mo. Mali po. Pakatandaan lang natin, bayan, na ang taong bayan ay palaging nagmamanman. Ano na po tayo eh, tawag dito, 24/7 na po tayong we still looking forward, monitoring and etc. kung ano ang magiging response, ano ang magiging hakbang nila. So, definitely, may mga tamang action taking na dapat gawin ang gobyerno sa ikabubuti nito at sa wastong programa na siya naman pong dapat itaguyod ng ating pamahalaan. Hindi yung ito ay talikuran o ito ay tanggihan at pasinungalingan. Hindi po ito magiging tama sa mga aksyon at hindi rin po tama sa kanilang magiging kasagutan. Ang hinihingi po ng taong bayan ay klaro. Kung ito ay napirmahan ng blanko, ano ang dapat na sagot ng gobyerno? Diba? Yan po ang totoo. Pangalawa, after nang malaman ng gobyerno na siya ay nakapirma o pumirma siya, presidented o unprecedented, sadya ba o hindi sadya, ay ano na naman, pangalawa, ang magiging aksyon na dapat gawin ng gobyerno kung siya sa unay nagkamali na nakapirma siya ng isang blanko. Hindi eh. Sinabi niya pumunta tayo doon sa link account ng DBD. Nang pumunta ako personally. Hindi na siya pwedeng i-open para makita. Why? Mayabang na sinasabi ng pamahalaan na transparency is the most important ngayon para makita na tama ba ang nagiging aksyon o hindi, ay manupay pumunta sa ganung
sa Google at buksan ito para makita na sila ay hindi nagsisinungaling, para makita na ito ay walang bakante. But who sang Allah? Wala, isarado. You cannot open it. For what reason? Kung naalala nyo ba yan, sa una pa lang ng ating mga talakaya, mga nakaraang taong 2023, nasabi ko na po yun. Maganda ang isang gobyerno na meron sinasabing separate format o media na po pwede pong puntahan as soon as possible. Opo. Kailangan ko ang tubig. Bakit sa amin dito? Bakit nagtaas? Bakit bumaba? Ano yung mga deficiency? Ano yung mga dagdag? Etc. etc. Pupunta ka lang doon. Bakit nagtaas ang kuryente? Pupuntahan mo lang. Bakit hindi regulated yung pamasahe ng eroplano? Itong mga eroplano natin sabay-sabay. Kapag may piyesta, mahal. Pag walang piyesta, maglalagay sila ng kung ano-anong promo. Ipopromo nila ng February, masasakyan mo ng January, kung di ba naman mga baliw. Ang ibig namin sabihin dito, ang ibig po sabihin ni Kuya Ed dito, ay kailangan meron tayo niyan. Ano ba ngayon ang malakas? Bakit mahal ang kamatis? Bakit mahal? Puntahan lang ang agrikultura. Bakit nagmamahal kay ganito? Bakit nagmahal ang bigas? Puntahan ngayon yung page na yun para sa bigas. Centralizedly. Parang 911 ang ginawa, parang Amerika. You can suggest, you can have the question, bakit ganyan? Parang bayan, parang napapanahon na dapat talaga ang prioridad na umaksyon ay ang taong bayan. Kailangan po talaga meron na tayong table sa Kongreso at sa Senado para malaman nila po na may karapatan po ang taong bayan base po sa ating konstitusyon. At ang batas ng konstitusyon ay siyang nagbibigay ng protection para sa taong bayan. Ginawa po yan para po sa taong bayan. Hindi po para proteksyonan yung mga namumuno. Bayan, inuulit ko lang bayan na seryoso na po itong pangangailangan at seryoso na po tayong hindi ka nga nahaharap sa imbulto. One day, magising tayo, umatake na yung mga Afghanistan na galing sa CIA, trinay ng CIA sa pagiging expert sa sabotage, expert sa paggawa ng IED, at expert sa terrorist attack. Siyang pinagmulan naman kung bakit naman na-pressure si BP Sara dahil tumanggi ito at si Kibuloy dahil hindi rin sumang-ayon. So, nakikita po ng sambayanan ang magkakaiba pong alibay. Hindi po talaga prospective na programa. Tap-tap lang po tayo, tap-tap lang para hindi po tayo malaglag mga kasamang DDS. At ito nga po ang punto namin sa inyo na hoping sa panawagan natin na to. They try it. Kuya Ed, di ba ganito? Sila Captain Dado, di ba, nakaprograma na ito ng January 13. Di ba? Yes, it is true. Pero there is always a reason and requirement. We have to follow the request of humanity and people na magkaroon ng mapayapa at maayos. Well, kung nagawa na po natin, na idinaan natin sa mapayapa at ang sukli ay parang hindi sila nakaintindi at nakaunawa
sa clerical na punctuality ng ating mga rason at kadahilanan, siguro hindi na tayo masisisi na mag-aklas ang taong bayang using the power of people power with the force. Opo. Hindi naman po sa ipinupus namin ito kasi kahit saan po para tayo nagbabasa ng libro, we are reading our book continuously to lift the other page, lift the other page continuously. Umuuwi po tayo sa huling pahina. Ginawa na po natin ang lahat ng remedy. Pero walang aksyon kundi pagsisinungaling at denial. Mapupunta po tayo sa huling page. And that is now clear. The people remedy is to centralize and accommodate central force for our voice. Yun po ang matindi at masaklap. Pero sige po tayong bigay ng warning sa kanila. Si Kuya Ed, ilang beses na ako na viral. 3 post ko na ang na-viral. Pero yes, it is true. We are continuously having and making what we call this warning. Kasi ayaw namin. Sa totoo lang, ayaw namin. Kasi marami ako naririnig na post na nababasa ko sa kabila na sinasabi nilang ika nga, dapat siyang kinukudeta para namang madaling magkudeta. Para namang walang mamamatay kung magkudeta. Para namang hindi nyo kailangan ang pananalapi. Diyan pa lang sa assembly pa lang at sa panawagan gagastos ka na in everything. Para namang napakadali sabihin, Sir, di ba ramboy kayo nung pinababa ninyo yung si Marcos Sr. mga ganun-ganun, baka hindi ninyo alam. Since that, may nalaman ba kayo, nakaalam kayo na may namatay? O may nai-report ng mga intelligence personality, intelligence personnel being killed? Yung pangang namatay na kernel sa loob ng Aguinaldo. Loob yan ng Aguinaldo, kalaki-laki ng lintik na lugar na yan. Nang pusilin mo, walang nakapag-react. Kalokohan. Kaya, gusto mo yun. Diba? O pwede, gamitan ka ng silencer. Pwede, mga tactical na kaparaanan. Lagyan ka ng water pipe. Para hindi maingay. Marami to be considered. But, ito ang mahirap. Sabi pa ng isa, musta na ang Davao Death Squad? hindi kayo maka-recover. Bangag na kayo sa ganyan. Tapos, pag hindi na kayo, sip-sip na kayo. Di ba? Tingnan mo lahat ang nasa Quadcom ngayon. Tingnan nyo lahat ang nasa Senado. Can you open this slide again? This one. Okay. The matter what na makita ninyo. Yeah? Diba? Mga nakaganon pa sila. Peace, lahat. Alas sa Kongreso. O kasama sila sa laban ng war in drugs. Pero ngayon, yung lahat na nakatiklop ang kamay na ganyan against war in drugs, naging against na sila sa war in drug kasi wala na si Duterte. Plastic. Ganun pa sila. Lahat. Kung makikita nyo yung footage niyan, naka-peace pa sila. Peace. Ang masaklap ngayon, yung dating presidente na kasama nila sa picture, yun na ngayon ang kanilang tinitira sa Kongreso. Ganon sila ka-plastic. Tap-tap lang po tayo para hindi po tayo malaglag.
So, sino ang naka... Gunggong. Sino daw ang naka-line up? Walang tanga rito, Brad. Kasi hindi ka masasagot na ganyan kung sino ang naka-line up. Magpakilala ka, Brad, para, di ba, makita mo kung sino ang susunod na line up. Tanga. Hindi yan dinidiscuss for a national reason and security, Brad. Ang pinag-uusapan dito ay ang pwede pa nakaparaanan, masave natin ang ating bansa. Hindi yung sagot mo na sino ang susunod. Di ba? Parang makapagtanong ka, tapang-tapang, parang kaya mong ibuwis ang buhay mo. Tanga mo. para ka rin si Alfredo Gay Guzman. Para ka si Burnick. Si Balaw, di ba? Wag. Wala pong mapapala sa inyo sa ganyan. I give you warning. Pag tumaas ang tubig, sa amin lang ba, DDS lang ba, at Pingkalawan or Dilawan. Ngayon, kung ayaw mo, Brad, you can scroll up, pwede kong malis. Wala kaming pakinabang sa'yo, useless na tao ka, you can move. You can scrum, you can evaporate. Hindi namin po kayo kailangan. Gusto nyo, mag-live kayo ng sarili ninyo. Huwag po sa amin kasi sa tandaan ninyo, kami lang ang nagmamalasakit sa taong bayan. Ang DDS lang ang nagmamalasakit sa taong bayan sa kapakanan nito para ma-preserve ang ating kalayaan. Kayo hindi. Kailan ba sasabihin sa inyo na kayo ay hindi? Pero sige lang, uunawain lang kayo ng mga DDS kasi may utak ang baon namin. May sulod. Sa inyo, hindi ko lang alam. You can scrum. Hindi. Si Kuya Ed, hindi naghahangad na dito ka. You can penetrate the others. Total, naglagay na ako ng sa live ko na if you are not DDS, you can go. Para para maging tao lang tayo, maging tama lang tayo, maging matanda lang tayo, o tumanda tayo ng wasto. Kasi pag tumaas ang tubig, sapul kayo. Pag tumaas ang kuryente, sapul kayo. Pag tumaas ang pamasahe, sapul kayo. Pag tumaas ang oil, sapul kayo. Pag tumaas ang diesel, sapul kayo. Pag tumaas ang paupahang renta, sapul kayo. Pag tumaas ang lahat ng bilihin sa ating bansa, sapul kayo. Pag tumaas ang lahat ng mga pagseserbisyo sa ating bansa, sapul kayo. Hindi po kayo dito excuse. And when war is being started, to become started, o maumpisahan ang ikatlong digmaang pandaigdig, hindi po kayo ligtas at hindi po din kayo safe at hindi din po kayo sasabihin na exempted. Tanga. Magpakatao nga tayo. Kaya nga merong social media para gamitin ito ng wasto at tama. Matalakay natin ang maganda. Kasi kahit sabihin mo, BBM ka, Brad BBM, tama ba? O Brad Lobredo, tama ba? O Brad Dilawan, tama ba? Yun lang naman ang tanong Kung sinagumagot kayo ng tama, elaborate nyo. Dahil kami, pag sinabi namin hindi tama, Brad, i-elaborate namin. Yan po ang kakaiba sa mga DDS. We have prepared. Sumasagot po kami ng wasto at tama. Inoldo, well, tama din yung mga kritisismo ninyo. Kaya lang sayang ang panahon, araw at oras na puro negativity kayo. Inoldo, uwigo tayo kasi wala naman tayong mapapala sa pagiging negativity or negative. Kaya lang, sayang ba? O sige nga, ano ang depensa nyo sa sinabi ni Marcos na hindi siya magpapa-hair follicle test para sa drug test? Sige po.
Sige po, sumagot po kayo. Bakit? Di ba? Ano po ang sagot ni Marcos tungkol sa kanyang pagtanggap sa Afghan? Ano po ang sagot ni Marcos sa paglagay niya at pagpirma niya sa Visiting Forces Agreement ng EDCA na siyang mainit sa mata ng China at sa mainit sa mata ng Russia? Nandito po lahat yun. 13 EDCA site po tayo. Ano po ang sagot ninyo mga BBM? Ito ba ay hindi pwedeng pagsimulan ng singalot o gera? Sagot po kayo BBM, mga loyalista, para alam din po namin kung ano din po na ang sasagot namin sa inyo. Hindi yung confidential pan. Useless na po yung time regarding confidential fund. Ilan na po ang namatay ngayon? Ilan na ang namatay? Nalaman ng mga MPA sa Kongreso. Para bang nahulaan nila ano-ano mga departamento ang dapat na i-monitor nila to counter. Para mag-conduct sila ng counterintelligence. Ilan na po? Ba't hindi kayo sumagot? Sagutin nyo mga loyalista. Ngayon, ito sa punto na ang mga Afghan na nandito sa ating bansa, sila ay trained na expert sila sa sabotage, expert sila sa paggawa ng bomba, at expert sila bilang mga terorista. Trained po yan ng Amerika to destroy the Afghan country at sila po ay maging traidor sa kanilang bansa mismo. Ano po ang sagot ninyo mga loyalista? Ano po ang sagot ninyo? Ano po ang sagot ninyo sa 956 billion na binigay ni Biden para sa modernization ng AFP to respond equally and fastly doon sa ating sinasabing AFP modernization para ma-develop ang ating sandatahan o ma-develop kami sa mga paggamit, sa mga modernisasyon ng mga armas na po pwede natin gamitin bilang seguridad mismo ng ating bansa in a program under ng national security. BBM, loyalista, sumagot kayo. Ano na? Ang krimen na po pwedeng gawin ng mga Afghan na nandito at yung naandoon sa EDCA, when time will be criticized, endangers na, ano ang inyong magiging response? Ano ang inyong gagawin kung ang kalaban ng bansa ay mismong naandito na sa ating bayan? BBM, loyalista, sumagot kayo. Sa pagtaas ng bilihin, pamasahe, elektrisidad at tubig, ano ang inyong panukala? Ano ang inyong sagot? Sumagot kayo. Ano ngayon ang masasagot ng mga BBM? Ito madalas nyo po, loyalista, madalas nyo itong sabihin na ito si Duterte ay pro-China. Pero nung makita nyo, siya lang ang inimbitahan ni Donald Trump at hindi yung inyong presidente na ewan, ano ang sagot ninyo? Yung pamamarako, yung pananakit nila na naputulan ng daliri, yung Special Warfare Operation Group or SWAG natin. Ano? Yung kanilang pamamarako, yung kanilang pamumuwersa sa ating mga bankero o sa ating mga mandaragat o yung sa ating mga sinasabi natin na mangingisda. Loyalista, anong sagot nyo? Sa pagbenta ng 25 ton na ginto ng administrasyon na to,
at ng Aquino administration. 30 tan naman yun. Loyalista. Ano ang sagot ninyo? Bakit hindi kayo sumasagot sa ganyan mga concern? Para ang mga DDS o kaming mga DDS, kampante kami na matatag ang inyong isipan. Bakit hindi kayo sumagot? Sa lahat ng concern natin, bakit hindi kayo sumagot? Tapos pag nakita nyo kami ay tumatalakay tungkol sa maliit na bagay na dapat nang itama at iwasto, tungkol sa pagtatrato, tungkol sa kung ano ang development, at kung sa kung etc., tungkol na lang din. Tungkol na lang din sa pagkuha nila ng 90 billion sa PhilHealth. Huwag mong sabihin na ang PhilHealth ay para lang sa mga DDS at hindi kasama ang inyong mga pamahal sa buhay. Huwag niyong sabihin para lang yan sa mga dilawan at pingkalawan. Anong sagot niyo? Di ba? Idadaan nyo kami rito cautioning in negativity. Halos mawala na kami ng boses kasasabi na ito ay ito at ito ay ito. Go ahead lang. Kasi nga, yan nga ang karapatan ninyo. Kahit mali kayo, karapatan ninyo. Kahit bulag kayo at bobo, karapatan ninyo. Nangan nga lang, sa mga ganitong talakayan, magbigay naman kayo na kaya po ayaw ni BBM magpa-hair follicle kasi po hindi niya po yan napag-aralan at lumalabas po na sa Espanya lang siya bumili ng kanyang mga record or school record. Kasi in fairness dadapo kayo sa aming mga live, mambabasag kayo, ganyan. Yan style ninyo. At pakatandaan ninyo, I am warning you again, just to inform the community of DDS. 100% paid role ni BBM na kanyang nirecruit at binabayaran ay 100% na sa loob ng DDS community. Atin din po yan tinatrabaho. Atin din po yan ngayong inaayos. At yan nga po ay tungkol na rin po. No? Yan po ay counterpart para mabasag. Pero kahit ano pong gawin nila sa katotohanan bayan, kami sa AFP, sa totoo lang, we know, alam namin ang drill. Pero wag nyo lang kaming pwersahin at gawing mga tanga sa inyong mga comment na kayo wala pang nagawa. Nagbuwis kami ng buhay bilang mga sundalo. Nagbuwis kami ng buhay habang natutulog kayo. Nagbuwis kami ng buhay habang nagpapakasaya kayo sa mga piyesta, sa mga Pasko, sa mga New Year ninyo. Kami na andun. Kapiling namin yung aming mga kapwa sundalo. Kung mamatayan kami lang ang nagdadalamhati, kayo hindi. Kung makamatay kami, nakasunod agad ang Commission of Human Rights kasi walang Commission of Soldiers' Rights. Walang Commissions of People's Rights. Huwag nyo kaming papaniwalain sa inyong katangahan. Kaya po kami nagsisikap kami sa bagay na alam po namin. Kasi sa totoo lang bayan ay ginagawa namin ang lahat ng mga consensus, ginagawa po namin ang lahat ng dapat namin gawin para po sa aming mga mahal sa buhay. At pakatatandaan ninyo, kami po ay nandito para po proteksyonan at pangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ng aming mga mahal sa buhay. Hindi po kami mga destabilizer na sila ang may gawa. Hindi po kami destabilizer para malaman nyo. Ang gobyernong ito ang siyang gumagawa
At ang gobyernong ito, ang siya rin pong mismong oposisyon. Dahil kung hindi po siya oposisyon, sinasagot niya at isinasaayos niya mabuti ang pamamalakad ng ating pamahalaan. Hindi niya kinukuha ang pera, hindi niya ibinebenta ang ginto, at hindi niya binabawasan ang mga sahod, ang benepisyo ng mga nagsakripisyo. Naturingan na yan dating sundalo, yan si BBM, pero all of the above, sibir. Hindi niya alam kung anong desisyon niya. Kaya po bayan, sa totoo lang, baka po bukas ay matalakay po natin ano yung sinasabi mga uranium, ano po yung sinasabi, papaano. Kasi marami po ngayon, mga nag-viral na puro alatsamba. Hindi po nila alam na yung mga bagay na yan. Kaya I'm calling your attention, yung mga DDS talaga, kung may time kayo bukas, ay halakayin po natin isa-isa. Magmula po sa advantage at disadvantage ng mga Afghan. Talakayin din po natin ang advantage at disadvantage ng EDCA regarding sa sinasabi nilang storm, para madagdagan po ang inyong kabatiran at kaalaman. Ipaghahanda ko po kayo ng module niyang bukas. In although ginawa ko na po yan, pero ihahanda ko. Nangalabit lang ako. Namiss ko lang uling tumalakay dito sa live bilang Supremo, kasi ito po yung aking account, Supremo TV. At muli po ay nagpapasalamat po ko, no, kahit hindi tayo nakapanalangin, kasi lagi po nananalangin po ang Kuya Ed, ang Supremo, sa akin pong live, para po magabayan po tayo. At i-open ko po yung comment, pero hindi na po ako sa mga mabababaw. Sa mga DDS lamang po ako pasalamat kayo. Dilawan, Pingkalawan, Loyalista, may DDS. Merong Duterte diehard supporter. Meron pong Vlogger Alliance of the Philippines. Meron pong Agilyon ng Pilipinas. At meron po kami. Kami, bilang mga kasapi po ng makabagong katipunero ng bayan, under po sa watawat ng KKK, ay patuloy po kaming nananalig na makakagawa kami at makapagbibigay po kami ng mga correct narrative, correct information. Ang sa amin lamang po, mga loyalista, makinig po kayo. Kasi po ang amin pong laban, kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Kung nasasadlak kayo sa negatibong pananaw, kami po dito, especially po dito po sa Supremo TV, ay hindi po. Kaya bumabati po ang Supremo TV sa mga kasapi ng makabagong katipunero ng bayan. Hindi po isang alaala ang KKK. Hindi po isang memorya ang KKK. O hindi po ang KKK ay nakalipas na. O hindi po makalumang kasaysayan na lamang ang KKK. Mali po kayo. Ang KKK po sa katotohanan lamang sa makabago, kaya po makabago. Kasi merong dati. May makabago po na handa ang mga Pilipinong magsakripisyo at magbuwis ng buhay sa kapakanan po ng mamamayan at ng mahal namin sa buhay. Kung kayo po ay kasama rito, mapalad po kayo. Pero wag na ho kayong mang-insulto sa inyong mga ginagawang comment. Hindi po yan makabubuti. At para po sa kaalaman ng lahat, no. Ang KKK po ay buhay at nananatili pong nakalahok at nakapaloob o kasapi ng sambayan ng Pilipinas. Sa sandatahang lakas, sa pulisya,
Nakaanib po ito. Milyon po kami. Hindi po kami karampot. Kung may 32 million ang BP Sara at may 31 million si Bonget, napakarami namin. Dahil may 63 million. Wag nyo lang pong kaming insultuhin at maltratuhin kami na akalan. Baka mamaya yung inyong mga kapatid ay kasapi namin. Baka mamaya ang inyong mga magulang na hindi ninyo alam, nag-bloodletting na or nag-blood compact na. I am just informing the group of the guardians in the Philippines. And that is one who caused na bilang katipuner. Wag sabihin na, hindi naman namin kailangan ng KKK, meron kami sandatahan. Ngayon, meron kayong sandatahan. Hindi namin po kailangan ng KKK, Kuya Ed. Meron naman kaming pulisya. Ngayon, meron na kayong pulisya. Hindi nyo ba alam? Mahirap pong magsalita. Pero sa ikabubuti po, ay ito po ay dinadaan po sa mas malawig at may utak na pag-aaral para malimitahan na wag pong dumanas ang dugo. Wala pong magulang, wala pong kapatid, o walang mahal sa buhay ang nagnanais na dumanak ng dugo sa isang lehitimong pagbabago. Pero wala po tayong magagawa kung yun po ang hinihiling na, at yan na po ang wala nang remedy pa. Ang aking mga kasama sa organisasyon of retired officer and enlisted personnel, sa palagay ninyo, nasaan sila? Nasa loob lang ng bahay nila? At hindi sila mga kasapi ng kilusan? Bumabati po, sir, sa inyo, shout out the Federations of Guerrilla Fighter under Colonel Dado and Colonel Mitran. Sir, good afternoon. We're here. Alam nyo naman, sir. At alam ko nararamdaman nyo kami sa likod ng hanay ng Reform Armed Forces Movement, Soldiers of the Filipino People, and Young Officer Union. Formerly, hindi nila, sir, dito alam kung ano yung mga pinagsasasabi ko. Kasi wala na, mga batutoy pa sila noon. The years of 89. Hindi nila alam, naging makasaysayan ang EDSA at ang Ayala Avenue. Hindi po nila alam yan, sir, kaya hindi naman natin kasalanan kung maging tanga sila. Pero drastically, we have to change. We have to move and we have to change the leadership. Wala na po. Kumbaga sa bayan, I am talking with the general terms and conditions, not the group of formerly AFP member and PNP. We know the drills. Alam po namin, bayan. Pero gaya nga po ng maraming nagre-request na hindi na dapat idaan sa madugo. Yes, pipilitin po natin. Kaya po nandito may boses ang sandatahan, may boses po sila nila Colonel Dado, ni Colonel Mitran, o ni Kuya Ed, ni Supremo. Marami po na kung po pwede ay maintindihan at the matters na mag-decision siya, sana sa mithiing maayos na decision niya. Not in the perspective na ang target niya. Kasi kahit ano po ang gawin ng gobyerno ngayon, ewan ko lang kung bulag kayo, pero I know na ang sakit ng kalingkingan ay dama po ng buong katawan. Kaya po iisa lang po ang ating sigaw.
Yun nga po ang mahirap. No, ipinamumulat natin sa kanilang katotohanan, babastusin ka pa. Sagutin ka pa ng balagbag. Pero ang pagpupugay po sa mga iglesia ni Kristo na sadya naman pong pinatibayan nyo, pinatunayan ninyo, no, sa pamumuno ng Ka Eduardo at sa kanilang representative at kay Dante Marcoleta, na sadya pong matibay at positibo ang pananaw ng kapatiran ng iglesia tungo sa ikabubuti at sa pangangailangan po ng taong bayan. Bagamat sabi nila, sumusuporta ang iglesia kay BBM, hindi po. Sumusuporta po ang iglesia doon sa mungkahi ni BBM na wag nang ituloy ang impeachment. Kasi wala naman, gagastos lang tayo, gagahol lang tayo, etc. Pero ngayon, dahil nga nagsanib puwersa pa sila ni Juan Ponce Enrile na ituloy kasama ang estilo komunismo ng Kongreso, ay itutuloy ang impeachment. Do it. Gawin niyo po. Ayan kahapon. Kahapon nag-ano sila ng rally sa it's a friendly rally. Hindi aragan ang pulis. Hindi pressure ang pulis. Ang mga pare nakangiti. Sa pag-aakala nila magtatagumpay sila. Pero kapag DDS ang nagrally, alimpuhit. Shout out Kuya Kiko Dragon, shout out. Thank you Kuya Kiko. Hindi kita na-impormahan. Nag-try ako. Welcome Kuya Kiko. Okay. Ikaw na kung pag-asano Kuya Kiko, ikaw na muna mag-moderator. Pakisipa lang yung mga hindi ka panalig. Ay, pinababayaan pala sila Kuya Kiko. Pero okay, continuous lang tayo. Kaya nandito na yung aking partner. Yun nga, prospectively, makikipag-ugnayan ako dito kay Kuya Kiko. Tatawagan ko po ng pansin. Salamat Kuya Kiko. Thank you very much. Tatawagin ko sila para makipagkaisa bukas sa matindi pong talakayan na ito. At cut off time. Kuya JK, thank you. Kuya JK, salamat. Bukas arangkada tayo. Pero kumbaga sa hindi ako familiar dito. Medyo tulungan niyo ako bilang mga modulator. At titignan ko kasi medyo 16 page na yung mga report sa akin kaya at tinignan ko at salamat naman din at mga kasama, we have to fight this one. Alam nyo, hindi tayo nagsisikap, mga kasama ko, mga DDS, Vlogger Alliance, Agilion, MKB, grupo ng RAM, grupo ng Guardian, hindi po tayo na andito na nagsasakripisyo para sa kapakanan po ng may katarantaduhan. Thank you Kuya Kiko. At medyo dismayado na. Bayan, dismayado. Lalong naging dismayado bayan, ang taong bayan. Nang sumagot po sila o si Marcos na hindi siya magpapa hair follicle drug test. Bigla pong natakluban ng daigdig ang Malacanang. Confirm na justice deny. Natatawa lang ako, Kuya Kiko. Natatawa lang ako.
Pero, sige lang. At tinignan ko lang, Kuya Kiko, mga kasama Kuya JK, at lahat ng grupo ko sa BAP o sa Vlogger Alliance. Alam nyo, pinanonood ko. Kaya sa totoo lang, kayo ang isang concern ko ba? Sa totoo lang, the time na restricted yung aking account, tinitignan ko kayo kung paano kayo lumaban. Sa totoo lang. At nakakalaki ng puso. Kasi hindi kayo pumapayag na malinlang at maloko ng taong bayan. Lalo na ang nasa laylayan. Labis po akong humahanga sa inyo. Sa lahat ng mga kasama ko. Ngayon, kasama ko na kasi Vlogger Alliance na yan. MKB pa yan. Solidi po kami. Agilium pa yung iba. Pero let's go in a better league. Ako po'y pinahanga ninyo. At ibinibigay ko po ang aking maluwag na pagrespeto sa inyo. Lalo na po ang Kuya Aguila, Kuya Parson, Kuya Aguila ng Mindanao. Kita nyo, Bangsamoro yan. Pero tignan nyo, mga tuwiran. May ganyan ba mga tuwiran ang Bangsamoro? Hindi. Iba po ang kanilang political adherent. Iba po kanila yung kanilang instinct of being mujahideen. Pero makikita nyo, nagbibigay pa rin ng strong concept why nananalig sila na may mabuting pagbabago sa liderato ng ikalawang Pangulo. Tapos babakbakan tayo ng mga ganito, pero pag tinanong mo, ano ang magiging aksyon nila, emoji lang. Samantalang, kapag ang DDS nag-emoji, alam na, warning na agad yung account. Ni Kuya Kiko, partner ko talaga yan. Ika nga talagang, ano na yan, palaban na yung anchorman. And the other lady of the DDS, bukas po magla-live ako, no? Medyo pakitulungan ako. Thank you po, sir. Ako magpapasalamat kasamang Kiko kasi nung makita ko kayo na very eager. O kahit saan po larangan ng live sa TikTok, basta DDS po, nakalabas ang muka. Matatawa ka eh. Sa iba, Pingkalawan, Dilawan, loyalista, nagtatago sila sa mga larawang unggoy, sa larawang aso, sa larawang monkey, sa larawang pahula-hula, sa larawang walang muka, at kung ano-ano pang mga larawan na hindi mapagkakatiwalaan. Iisipin mo agad, putang ina, pag inokay ko to, ma-scam ako nito. In fairness po sa inyo, pero wala tayong mahimo, yun po ang totoo. At paalala lamang po doon sa ating mga kapatid na tribuhanon sa Surigao, maayong adlaw diya, kasi wala ako sa Mindanao eh. Medyo nakalagay lang ako sa siguro kung di ako nagkakamali is 25 yards. Poste na ito ng cell site. Kaya ang ganda po ng aking, alam niyo na. Kaya sabi ko ngayon kay Bokyo, Bok, dito lang muna ako. Kasi paano makakapag-live ako. Sabi niya, sige, walang problema, Bok. Nagpalit kami. Sabi ko, gamitin mo lang yung radyo. Kaya medyo maganda po. At eksakto naman din po na lift up na yung aking
Warning. Pero maraming salamat TikTok kasi kung hindi mo ginawa yan, hindi madidisiplina. Pero sana na maging balanse lang tayo. Pag medyo carried out naman, TikTok, no? At makatuwiran naman, medyo sa kapakanan natin, TikTok Philippines, sa kapakanan natin at sa kapakanan ng mamamayan, sana doon din ang puso ninyo. I-assist nyo din yung need ng mga kababayan natin. Pag alam nyo NTC nga, alam ng NTC, kayo pa hindi. Di ba? In fairness naman. So kami, request lang. Pero yung decision mo sa akin, binabati kita. At nagpapasalamat ako. Kasi kung hindi mo ginawa sa akin, hindi ko malilimitahan. Alam mo, yung spinal column ko, pula ang laman. Talagang kung po pwede. Kaya nagpapasalamat din ako TikTok. Ngayon na ibalik mo na ako. Yung mga konserbatibong mga salita, base na rin doon sa nabasa ko, no? Pinabasa mo muna ako bago mo ko binalik sa live And that is learning para sa akin. Kaya nga mga BBM, katulad namin, instead na awayin namin si TikTok kasi na-suspend kami, pero tignan mo kung ano yung ipinabasa para sa community guidelines na tama. So hindi na tayo dapat na magsama ng loob o gumawa ng noise negatively kasi sila naghahanap buhay lang din. So tayo kung po pwede lang medyo taasan mo naman yung percentage ng aming mga gift, yung aming mga share, yung aming mga views. Taasan mo naman malaki ang malaki ang TikTok. Pero gaya nga as a professional, as being me, hindi ko sila pasan. Pero ako nagpapasalamat ako kasi ginawa mong i-restrict yung aking account for how many days? 1 week. Nung ginawa mo yung TikTok, nung ni-restrict mo yung account ko, doon ako umikot. Nagpunta ako sa ganito, pumunta ako kay DJ, pumunta ako sa ganito, punta ako kay Miss You. Napuntahan ko sila lahat. And all of the matter, ang sinisigaw ng DDS ay ang kapakanan ng taong bayan. Yun po ang aming sigaw. Ang aming din pong kahilingan, nawa sana ay magkasundo tayo TikTok at kami bilang taong bayan na in favor na tama naman din ang aming mga pagsasaad o paglalabas ng aming hinaing. Wag naman masyadong konserbatibo na bigla na lang. Isipin mo, emoji lang na suspend, na restrict. Medyo naman, bigyan nyo naman kami ng makatarungan na rason. Kasi kami, nagbabayad kami ng subscription. 790 tsaka 469. Siyempre, sa inyo din yun, di ba? Total, naibigay ko na ang aming kahilingan at bukas, muli, bayan, ay iniimbitahan ko kayo. Parang dry run ito. Nakakamiss na makasama kayo. So, ihahanda ko yung mga talakayan na tataas naman ng balahibo. Kasi ito na definitely. Hindi nyo kayang awatin si Kuya Ed. Si Supremo. Patuloy kaming mag-a-announce. Meron nga pala akong bago ngayon, pakisuportahan yung ating 20 page yan. Yung ating DDS Vlogger Alliance page, FB page, at saka yung aking personal na pag mga lang ito, mandato, Eduardo's FB page. Akin din po yun. Para mahati-hati ko yung aking duty and obligatory. Magmula kay Supremo, magmula kay Eduardo's FB page, magmula kay Kuya Ed,
TV, tapos kay DDS Vlogger Alliance. Hanggang 2028 po tayo, and so on, and so on. I dream na sana mabigyan ng chances na ika nga, nandyan naman ang Seminay. Isasama ko yung aking mga batikan. Andyan si Kuya Kabatang, Kuya JK, Kuya Kiko, si Piel, si Kuyang, Madarahog. Alam niyo, ginagawa ng DDS ngayon Naggagawa na sila ng referral na kapag ikaw nag-live ka, tapos siging attend mo sa kanya, siging pasok mo sa kanya, nililista ka na ikaw nga ay DDS. Ngayon, kung sampit ka, bago ka lang, huhubaran ka nila. Tulad na nangyari kanina. Bili mo ko mga DDS ba? That is the answer. Yun po ang aming ginagawa sa report sa amin, ng aming kapatid, na ang 100% BBM patrol ay nasa loob na po ng DDS community. Kaya po naghihigpit ngayon ang DDS community just to kick out and to kick your goddamn ass. So, Kuya Piel, Kuya Parson, Kuya Kiko, Kuya Kabatang, kita tayo. Kuya JK, kita ulit tayo bukas. At papasalamat ako sa inyo. Sa totoo lang, minsan sabi nga ni Madarawag, sabi ni Madarawag ni Kuya Madarawag kasalanan ito ni TikTok. Pag madaling araw, ang daming badera. Pero ganun pa man, ang concern po natin, yung topic po natin dito ay ang alin? Ang problema po natin sa pamahalaan. Doon sa weak na liderato, kung susurrender niyang upuan, marami pong salamat. Pero kung he asks for a force, wala po kaming gagawin kundi gawin po yung request na asking for a force. Okay. At TikTok, maraming salamat na marami ako natutunan sa iyo prior ng 1 linggo. At naintindihan ko ngayon yung community guidelines. Medyo kailangan na upgraded lang. Tsaka ang akong request ko lang, maging ano lang tayo, TikTok, maging emoji lang wag naman. Kababayan, kung ikaw ay nasa TikTok Philippines, kababayan mo rin yun. Kababayan mo din ang tinitira mo. So, kita po tayo bukas uli. Bayan, maraming salamat po sa inyong gift. Kuya Kiko, Kuya JK, Kuya Kabatang, Kuya Piel, Kuya Parson, and the ladies, no, na talagang bardagulan na. Binib ko pag DDS talaga, mapalaban mo talaga ba? Thank you very much. At muli ay nagbibigay po guys sa inyo ang Kuya Ed. Kita po tayo bukas. At siguro I think much better kung makakain muna tayo sa umaga. Pero makikita, i-invite ko naman din po kayo, wag po kayong mag-alala. I will text you kung anong oras kasi kailangan ko si Kuya Kiko, Kuya Piel para po sa moderator, para at least hindi po, alam niyo na. Muli, nagpapasalamat po. Iiwan ko lang po sa inyo ang kataga ng Katipunan, no? Na ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basyan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay po yung DDS Vlogger Alliance. Mabuhay din po ang Agilion sa inyong pong pakikipagkaisa tungo sa ikabubuti ng ating mga OFW.
Salamat po. Lalo na po yung kilusan, samahan, kapatiran, at ng fraternal. Magandang hapon pong muli. Dito po ang inyong Kuya Ed TV. Ang inyong pong Supremo. Kita tayo bukas. Maraming pong salamat. Thank you po.